Magandang araw. Narito na naman po tayo upang magtalakay ng isa sa mga pinakamahalagang paksa sa family development session. At ang ating topic po ngayon na itatalakayin ay ang pagkilala sa mga katuwang at mga kasama sa programa, no? Pag sinabi nating katuwang, ano po ba ang ibig sabihin nito? Opo, isa po itong kaagapay, kasama, kasuporta, at iba pa, 'no? So, ito po ang mga babanggitin natin sa pagtatalakay ng family development session ay ang ating magiging katuwang, 'no? Katuwang sa pag-usbong at paglago ng programa ng 4Ps, 'no? So, bago tayo magsimula sa ating paksa, ang layunin ng sesyong ito ay ipaliwanag sa simpleng paraan ang kahulugan ng salitang partner, no? Ano daw po ba ang partner, 'di ba? Kasama, no? At program partners. Batay sa sariling karanasan, kaalaman, at natutuhan ng mga parent leader sa kanilang aktibo at tunay na pakikilahok sa 4Ps, no? Ito po ang pagtatalakay natin ay nakatuon po sa pagkilala, no, ng ating mga parent leaders bilang naging isa sa mga pinakamahalagang pundasyon upang mabuo ang ating mga grupo sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, no? Hindi naman po maisasayos o maisasagawa ang organisadong pag-comply sa mga kondisyon ng mga programa kung wala ang ating mga parent leaders na sila ang mga taga-updates, sila ang inform sa ating mga grupo kung ano-ano ang mga nangyayari sa ating programa, no? Kung may mga kinakailangang dokumentong ipasa, mga schedule ng FDS, pag-request ng mga venues, at iba't iba pa, no? Sila po ang ating partner. Sila po ang ating katuwang sa programa ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Sa pamamagitan ng pagkakaunawang ito, mas magiging malinaw kung ano ang papel ng bawat isa at kung ano ang mga inaasahang resulta ng programa, no? Kapag may maayos po tayong grupo, nagrereflekta po sa pagiging maasikaso, maalaga at ma no, mabait, no, at also na maayos na parent leader na humuhubog sa bawat grupo upang maging maalam, no? Maging maalam at maging malinaw ang mga impormasyon ng bawat isang natatanggap mula sa kanilang city link at municipal link. Makakatulong ito upang magamit ng tama ang mga natutuhan para sa ikabubuti ng mga parent leader at ng kanilang buong pamilya, no? Ang layunin ng session na ito, bago matapos ang session ito, no, ang mga kalahok ay inaasahang magagawa ang mga sumusunod. Unang-una dito, maibahagi ang kanilang mga karanasan sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin at gawain sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So hindi lamang po tumatalakay sa isang aspeto ng pagiging parent leader ang ating tutuklasin at ang ating tatalakayin, kundi ano nga ba ang responsibilidad, obligasyon ng bawat isang miyembro sa ating grupo na kinasasapian, no? Maunawaan at maipaliwanag ang kahulugan ng pagiging magulang o parents sa loob ng programa ng 4Ps. Ikatlo, mailista at maipaliwanag ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad at magamit ito sa pagtatakda ng malinaw, makatotohanan at kapaki-pakinabang na inaasahan kasama ang iba't ibang katuwang sa loob at labas ng programa. Ikaapat po, maisabuhay natin, no? At magamit
ang mga pamantayang ito sa aktwal na pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Ikalima, makabuo ng mabuting pagpapahalaga at positibong pag-uugali para sa mga maayos o mas maayos na damdamin, pag-iisip at personal na pag-unlad. No? At panghuli, maipahayag ang kanilang kahandaang makiisa at makahikayat ng suporta mula sa mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor upang makamit ang mas magandang resulta para sa programa at sa kanilang pamilya, no? So hindi lamang po ang tungkulin ng ating parent leader ang tumuon pagdating sa programa ng Pantawid Pamilyang Pilipino, kundi ang pag saliksik o pagtingin sa mga available resources o mga makakatulong na mga programa sa ating kapwa 4Ps mula dun sa local government unit o iba pang institusyon na makakatulong, no? Ngayon, ano nga ba ang inaasahang pagbabago sa ugali o pag-uugali ng bawat isa, no? Unang-una ay mas magiging aktibo at mas sigasig sa pakikilahok sa 4Ps at sa pagpapatupad ng mga gawain ng programa. Ikalawa, makakaramdam ng higit na tiwala sa sarili at lakas ng loob matapos makilala ang kanilang papel bilang katuwang sa programa at mas handang ipaglaban ang kanilang mga karapatan at pangangailangan. Ikatlo, magpapakita ng pananagutan at malasakit sa mga gawain at aktibidad ng programa at ituring ang kanilang sarili hindi lamang bilang tumatanggap ng tulong kundi bilang aktibong bahagi ng pagbabago sa kanilang komunidad. So nagrerepresenta sila ng mas maayos, mas kapaki-pakinabang at may malasakit sa komunidad, no? So makakabuo ng mas mahusay na kakayahan sa paglutas ng mga suliranin sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga kawani ng programa at iba pang katuwang upang makahanap ng angkop na solusyon sa mga hamon na kanilang kinakaharap. At panghuli, lalabas bilang huwaran at leader sa komunidad, handang gumanap ng mga tungkulin sa kanilang barangay upang ipaglaban at isulong ang kapakanan ng kapwa benepisyaryo at ng buong komunidad, no? Hindi lamang problema, hindi lamang issue ang ginagampanan ng isang parent leader na hinaharap nila, kundi magkaroon ng advokasya upang tulungan, upang isulong, no, ang karapatan ng bawat isa, no, at mas higit na mas maalam sa mga dapat nangyayari sa loob ng komunidad, no. Partner at bilang partner sa pagpapatupad ng 4Ps. Ang sabi daw po, ang partner ay isang individual, grupo o institusyon na katuwang ng DSWD sa pagpapatupad ng Pantawid Pamilyang Pilipino program, no? Hindi lamang po iisa ang ating partner, no? Hindi lamang po grupo o institusyon, kundi sama-sama organisasyon, lahat may katuwang isa at iba pa, no? Bilang partner, ang parent leader ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga benepisyaryo at ng mga programa. No, sinasabi po na ang parent leader po ay nakakatulong po pagdating sa paghahanap, no, pagsasaliksik ng mga taong nangangailangan sa kanilang mga grupo, no. Halimbawa po, nagkakaroon po tayo ng livelihood program at specifically po ang kinakailangan natin ay mga senior high school, 'di ba? Halimbawa, si parent leader po ang unang-unang nakakaalam ng inyong sitwasyon bilang miyembro ng grupo, bilang individual. Kikitaan po ang inyong mga pamilya ng parent leader kung sino at kung
sino dapat i-refer, no, pagdating po sa programang inahanap ng ating programa ng ating CityLink o Municipal Link. Tinutulungan nila ang CityLink o Municipal Link sa pagpapalaganap ng impormasyon kapag nagkakaroon po ng mga activities, no, schedule ng FDS, schedule po ng pagre-rehistro sa National ID o PhilSys, schedule po ng mga araw ng schedule ng pagpapa-check up sa health center, schedule po ng iba't iba pa sa loob ng barangay at local government unit, no? Sila po ang nagiging katuwang ng CityLink, ng Municipal Link upang ipaabot sa inyong mga miyembro, sa inyong mga individual ang mga impormasyon kung kailan, kung ano, kung saan, 'di ba? At napapadali po ang pag-access ng mga resources pagdating po sa mga programang ibinibigay, no? Pagsubaybay sa pagsunod sa mga kondisyon. Marami po tayong kondisyon pagdating sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Narito na po ang family development session, ang pagpapa-check up ng mga bata na nasa 0 to 5 years old, pagmo-monitor po sa mga elementary, high school, senior high school, no, upang sila po ay at least 85% na pumapasok, no, sa paaralan, no, at yung mga dropout at mga special cases abuso at iba't iba pa, no. Nakatuon din po, no, ang ating mga parent leader bilang partner sa 4Ps upang tulungan ang kanilang mga CityLink para ibigay ang mga impormasyon kung gaano nila mas kilala ang ating mga miyembro at napapanatili ng aktibong partisipasyon ng mga pamilya sa 4Ps, no? Ano nga ba ang ginagawa ng ating mga parent leaders o PLs, no? Ang ating parent leaders, sila po ay ang mga nagbibigay ng impormasyon tungkol sa 4Ps at mga kondisyon nito. Sila rin po ang tumutulong sa pag-oorganisa at pangunguna sa family development session, no? Nagmo-monitor ng attendance ng mga miyembro, nag-uulat ng mga issue o problema ng mga benepisyaryo, nagsisilbing kinatawan ng mga pamilya sa barangay o municipal level, no? Ang laking gampanin ng isang parent leader at sila po ay nakakatulong upang mapadali ang sistema, ang proseso, ang paraan, no, ng pagsasaayos at pagsunod ng mga individual o miyembro ng 4Ps sa kondisyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino program, no. Kung halimbawa wala tayong parent leader sa isang grupo, magkakaroon po ng problema at wala pong magiging layunin ang isang grupo sa pagsunod sa programa, no? So ang parent leader po ay isa rin pong nagtumatayong bilang isang ina, bilang isang ama ng inyong grupo at nagiging kapatid, kapamilya, kapuso, no, ng inyong sambahayan. Sila po ang inyong madaling lapitan. Sila po ang inyong mga magiging katuwang, no, sa programa ng Pantawid Pamilyang Pilipino program, no. Mas hinihikayat na nila kayo na maging aktibo sa mga activities ng ating programa, no. Kung may mga problema, maaari niyo po itong idulog sa ating mga parent leader upang ipaabot sa kanilang mga CityLink at o Municipal Link. Dahil minsan po hindi naman po natin masabi, no, nagkakaroon po ng mga busy schedule ang ating mga CityLinks o Municipal Links kung saan po kung ang isang grupo ay walang parent leader na magpapaabot ng mga complaints, issues, grievances, no, o problema, ay magiging mahirap po sa mga CityLink kung paisa-isa po ang mga dulog ng mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino program kung saan po ang parent leader ay aming gabay at aming katuwang mula sa DSWD 4Ps. Ano nga ba ang ginagawa
o listahan ng mga ginagawa ng ating mga parent leaders, no? Narito po ang delegated task. Ano daw po ba ang delegated task? Ito po ang pag-monitor ng attendance, pagpapasa ng ulat, pag-remind ng mga kondisyon. Kung nakikita po natin sa ating group chat, no, sa ating komunidad, kung sa ating mga kapitbahay na kapwa 4 piece members din po, no, beneficiaries, no. Ang mga parent leaders po ang mga nagre-remind sa ating mga miyembro. Minsan po binabahay-bahay na po nila kung ito naman po ay malapit sa kanilang lugar. Mas napapaigting po ang compliance ng ating mga miyembro sa pagsunod sa kondisyon ng ating programa. Narito po ang transacted task. Sila po ang mga nakikipag-ugnayan sa CityLink o sa Municipal Link, barangay officials, paaralan at health centers, no? Initiated task, ito naman po ang mga parent leaders, sila po ang nag-oorganisa ng maliit na pagpupulong, peer support at community activities, no? Halimbawa po kung si CityLink at Municipal Link ay nagre-require, no, ng mga orientation, nagbaba ng mga kailangan sundin pagdating sa programa, compliance, ipinapaabot kay parent leader at si parent leader po ang bumubuo ng meeting, no, pagdating sa inyong grupo upang isahin, no, upang pag-usapan ang mga problemang maaring mangyari, ang mga pagsasaayos ng mga dokumento, ang mga pagiging organisado, no, at masisiguro na 100% compliance pagdating sa programa. Yun po, no, delegated task, transacted task, at initiated task. Ngayon, no, pinagmula ng mga gawain pagdating po sa mga person, positions, group and agency. Ang mga gawain po ay distribute ng iba't ibang mga partners pagdating po sa Pantawid Pamilyang Pilipino program o 4Ps, no, ng DSWD. Ang mga gawain po ay nagmumula po unang-una bilang kayo po ay 4Ps members, beneficiaries, no, City Link, Municipal Link, nanggaling sa DSWD ay nagbibigay ulat, nagbibigay instruction at nagbibigay po ng mga task sa lahat ng mga individual na benepisyaryo, no. Meron din naman po sa barangay official kung nagkakaroon po ng mga activity sa barangay, ano, sa mga katulad po ng mga gender and development, libreng gupit, 'di ba? Libreng facials, ang mga pagsasaayos ng mga libreng patitulo at marami pa pong iba, no? Yung mga gawain po na 'yon ay mga ipinapaabot at pinapaalam din sa mga 4Ps members. Meron naman po doon sa paaralan at health center. Nandito na po yung katulad po ng mga brigada eskwela, no? Pagpapa-check up, mga mental health awareness sessions, at iba pa. At ang parent leader groups o cluster o mismong inyong grupo na nagkakaroon ng mga meetings, no, at mga benepisyaryong pamilya kung nagkakaroon po tayo ng mga case management para sa mga special cases, no. Doon po nagsisimula ang ating um, mga gawain, no, na ibinibigay, ipinapaabot, pinapaalam upang mas maging aktibo ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. So, ano nga ba ang mahirap at mas madali para sa mga parent leader? So, unang-una natin, yung mahirap, no? Ang pagharap sa hindi sumusunod na miyembro. Ikaw ba, sumusunod ka ba sa kondisyon ng programa? Oo o hindi? Okay, 'no? So, narito po yung mga, ang sinusunod natin pagdating sa programa, yung pag-attend ng FDS, Family Development Session, pagpapa-check-up sa health center, pag-aaral ng mga bata, at iba't iba pa na pagpapasang dokumento. So, yun po ay kailangan sundin at 'wag nang pahirapan si parent leader. Ito yung pagkolekta ng kumpletong attendance o dokumento
'no, pagdating sa dokumento nandito ang mga national ID, PhilSys at mga barangay indigencies at iba't iba pa 'no. So pag-uulat ng mga sensitibong programa, nabanggit natin yung mga special cases. 'No, pagdating po sa mga special cases kung ano yung mga, problema katulad po ng mga abuse 'no, unang-una pong nakakaalam niyan si parent leader. At, eto po ay nire-report kay municipal at CityLink 'no. So mga dropouts, mga bumagsak sa school 'no, habang nag-aaral 'no, mga, nag-move out na, nagsipag-asawa, naghiwalay ang mga magulang, umalis sa mga bata. Yun yung mga halimbawa ng mga sensitibong problema na ipinapaalam ng ating mga parent leaders 'no, sa mga CityLink. Dapat po magkaroon po tayo ng tiwala at dapat po turingin natin ang ating mga parent leaders na maging katuwang ng ating pamilya bilang sila po ang mas higit na nakakaintindi doon sa mga sitwasyon ng ating pamilya, ng kapwa members 'no. At, dapat po ang mga parent leaders na mas higit po na i-confidential po 'no, itago po ang mga sensitibong mga kwento, problema ng mga ating mga kagrupo at 'wag po isiwalat at 'wag po i-share na po sa ibang mga 'no, kamiyembro. Dapat po diretsang sinasabi kay CityLink o Municipal Link upang magawan po ng aksyon at rekomendasyon. Tsaka po tayo gagawa ng intervention kung ano dapat ang maaring gawin at dapat gawin 'no, pagdating sa problema. Ano nga daw po ang pagdating sa mas madali na gawin ng parent leader? Pagbibigay ng paalala 'no, pag-remind, madali po 'yon kasi isang message po sa ating group chat upang i-remind po ang ating mga kamiyembro. Pag-organisa ng maliit na grupo 'no, mas mababa sa 40 'no, ang nire-require natin o yung maximum natin na miyembro sa isang group 'no, ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Pakikipag-usap sa kapwa benepisyaryo 'no. So, katulad nga natin nasabi na dapat maging katuwang, na dapat maging partner natin, na dapat kasama natin sila sa ating pag-unlad 'no, na bilang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program 'no. Iba pang mga tao na katuwang sa pagsasagawa ng mga gawain 'no. Nabanggitan natin si CityLink at Municipal Link, barangay officials at barangay health centers, workers, guro at schools. Nandiyan po sila, school heads 'no, principal 'no. Sila po ang magiging katuwang natin sa sasagawa ng mga other activities 'no, na upang mas maging maalam tayo pagdating sa mga gawain pangkomunidad, kapwa parent leaders, mga miyembro ng pamilya ng benepisyaryo, 'no? Mga gawain na mas gusto ng parent leaders at mga gawain na mas angkop sa CityLink at Municipal Link. Mas gustong gawin ng mga parent leaders ang peer support at pag-remind. No, nabanggit na natin kanina, pag-organisa ng mga community-based activities, pagbibigay ng mga impormasyon. Mas angkop sa CityLink naman ay yung formal na case handling. Sila po ang gumagawa ng mga case management o ibig sabihin, paghahanap doon sa solusyon sa naging problema ng isang sambahayan. Kami po mga CityLink, mga Municipal Link, kami po ang dapat na mas maalam, dapat pagkwentuhan nyo, dapat po maging kasama nyo sa sambahayan upang magkaroon ng interventions 'no, upang magkaroon ng aksyon, rekomendasyon at iba pa na mas magpapagaan sa hirap ng problema ng isang pamilya 'no. Sila rin po mga CityLink ay nagpoproseso ng mga complaints at grievances 'no. So kapag nagkaroon po tayo ng problema, saan po ba dapat tayo unang-una lumapit 'no? Unang-una pong lapitan 'no, sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang inyong CityLink at Municipal Link 'no, o Municipal Link.
Kasi sila po lahat ang mas nakakaalam ng istorya ng inyong, pamilya, ng aksyon pagdating sa programa, kung ano ang solusyon na sa kinakaharap ng isang sambahayan, 'no? Ang pagbibigay ng opisyal na desisyon o sanksyon, 'no? Ito po yung mga kung ang mga benepisyaryo ay gumagawa ng mga, kung, ano-ano na labag sa kondisyon ng programa, ang CityLink po ang nagbibigay po ng sanksyon doon. Sila po nagkakaroon ng desisyon kung ano ang mangyayari sa sambahayan na lumabag po sa kondisyon ng programa. So mga pakinabang sa pagsasagawa ng mga gawain pangsarili, pamilya at komunidad, sa sarili nadadagdagang kumpiyansa, kaalaman at leadership skills ang pagiging parent leader, 'no? Kung nakikita natin sila po ang umaharap sa atin sa mga CityLink, sila po ang umaharap sa inyo, nagiging tulay upang maging isa ang impormasyon na galing sa CityLink at sa inyo, at para masiguro natin na may kalidad, 'no, ang ginagawa ng mga benepisyaryo pagdating sa pagsunod sa programa, sa kondisyon ng programa, 'no. Ang pamilya mas maayos sa pag-unawa sa responsibilidad at disiplina, 'no. Sa komunidad mas organisado, may malasakit at nagtutulungan, 'no. Ngayon, sa damdamin tungkol sa pagsasagawa ng mga gawain, halo-halong damdamin ang mga nararanasan ng mga parent leaders, 'no, tulad ng saya kapag nagiging compliant ang lahat ng mga miyembro ng, grupo, at fulfillment kapag may natutulungan, 'no, pagod at stress kapag marami ang gawain, at pagmamalaki kapag nakikita ang positibong pagbabago sa mga pamilya at komunidad. Meron tayo diyang mga parent leader, saludo tayo sa mga ginagampanan nila pagdating sa ating mga miyembro. Sila po yung unang-unang madaling lapitan kapag nagkakaroon tayo ng problema. Halimbawa po, hindi naman po natin yung sinasabi na kapag meron pong nagkaroon ng problema, namatayan, 'no, si, parent leader, ang tumutulong, unang-unang tumutulong sa inyo kung sino, kung saan lalapit para matulungan, 'no? So, sila rin po ang nagiging inyong tulay upang ang impormasyon ay makarating sa CityLink at Municipal Link, 'no? Um, Kapag natatapos naman po, kapag alam ng mga parent leaders, okay, nag-aaral na yung mga bata na ng isang sambahayan na noon ay hindi pumapasok sa eskuwelahan. Fulfillment din po, 'no, sa inyong mga parent leaders, at fulfillment po din sa mga, CityLink at Municipal Link bilang kayo na nagagampanan niyo ang pagsunod po sa kondisyon. At, yun po ang mga, pagbabago sa pamilya na nakakatuwa, nakaka-fulfill, 'no, nakakapagpaligaya sa mga parent leaders kapag nakikita niya nagiging progresibo ang kanyang grupo, 'no. So, mga mungkahi mula sa parent leaders ay magkaroon ng mas malinaw na orientation sa mga tungkulin, 'no. Dapat po talaga na magkaroon sila ng parent leader orientation upang malaman nila ang kanilang mga gampanin, upang malaman nila kung ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin, at kung ano pa ang mga mas makakatulong sa kanilang mga kagrupo, 'no. Ikalawa, dagdag na training at capacity building activities, nasabi natin 'yan. Ikaapat, mas regular na suporta at feedback mula sa CityLink, 'no, at Municipal Link, 'no. Pagkilala at pagpapahalaga sa kontribusyon ng parent leaders, 'no. So, yun po ang mga mungkahi mula sa parent leaders, 'no. Akalain natin na ang isang parent leader na tumutulong sa isang grupo ay
yun pala ang magiging kaagapay natin at magiging tulay ng ating success bilang maging miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino program, 'no? Hindi lang sa nagiging isang kapwa member natin siya ng 4 piece, kundi nagiging sila po ang maaring lapitan sa mga panahon ng pangangailangan at panahon ng stress ng mga kamiyembro o benepisyaryo ng 4 piece, at mas napapagaan po ang trabaho o ang ng CityLink o Municipal Link, at at nagkakaroon po ng mga access ang mga benepisyaryo sa iba't ibang aktibidad ng um, Pantawid Pamilyang Pilipino program. Mula dun sa mga CityLink nila, mula po sa amin, mga CityLink Municipal Link, at mula po sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, kami po ay nagpapasalamat sa mga parent leaders na naging kaagapay namin, no? Sa loob ng maraming panahon, kayo po ang nagsilbing, no, tulay upang maging mas maayos, upang maging boses po ng isang komunidad. Maraming maraming salamat po. Ngayon, ako po si Sir Francis, ang inyong CityLink, 'no. Maraming maraming salamat at sa muling ating pagkikita. Thank you.